Ang galing. Galing ng tanong. Yung tanong ni Margelica, ganyan ako magtanong dati. 'Pag di ko alam ano yung sasagot ko, nagtatanong na lang ako. Oh, back to you. Ano tingin mo? Ano ba turo ni Doc Trinidad, Margelica? Parang puwede naman po siya ilagay sa Pwede PMH. siya ilagay o sa past medical history na lang? PMH Doc. PMH na lang. So ayun, yung unang nakita natin, yung talagang bumubunga sa atin, bungad na bungad. Admitted for the first time, BMC 7, subsequently readmitted. So pwede mo na lang sabihin, admitted for the second time. No? At BMC. Pwede. Okay. Kasi nag-mini history ka pa. Kasi general data lang to. So kung ano yung personal information ni patient. Sige. Kahit sino pa, ano yung tamang nagawa ni Angelica? Angelica, sino ba best friend mo rito? Nagchat-chat na sa group chat tong mga to. Uy, sagot na kayo guys. Nagtatanong sa doc. Doc, pwede po ba yung ano Yun. po? Ah, More, pero technical na lang po yung mm. format po, Doc. Magkaiba po yung fonts. Oo, oo, yung ano, tama. Bukod doon, tama yun. Actually, tama yun, no? Kasi kapag sa hospital, yung magbabasang attending physician yan, yung mga consultant, technical din sila. Sige, ang tanong ko, ano yung tamang nagawa ni Angelica? Kahit sino. Doc, yung sa info naman po ni Angelica, okay naman po kasi meron po nung age, tapos yung status ni patient, tapos religion, tapos ito housewife po, tapos yung kung saan po yung address ni patient. And then, Mm. ayun lang po, Doc. Okay, very good. Kapag mag-check kayo ng papel ng iba or kapag titignan niyo gawa ng iba, syempre hindi as a form ng kopyahan, no? Ano lang, comparison lang. O kaya, re-review niyo yung sarili niyong papel. Importanteng bago niyo tignan kung ano yung mali sa ginagawa niyo, tignan niyo muna saan kayo tama. I-reinforce niyo muna sa sarili niyo, ay, dati mali ako dito pero ngayon natatama ko na 'to. Marami na akong nasasagot, marami na akong naisusulat na tama. Para naman ano, don't be hard on yourself. Kasi ang medicine mahirap na tas totoxikin niyo pa sarili niyo. Ayun, tama si Angelica. Very good, DB. 40-year-old, female, married, Roman Catholic. Lahat ng general data nandito. Kaso, ang problema lang, things to improve on, ayun nga, sinabi nyo, yung may ibang part dito na pwede naman ilagay sa past medical history. Okay? May mga other form ng history, naglalagay sila ng birthday. Pero for the confidentiality, pwede namang wag na lang sa atin, ha? Kunwari, mag-intern na kayo sa ibang hospital. Kasi clerkship BMC, ganito pa rin yan eh. Siguro kunwari sa veterans or sa St. Luke's, gusto niya mag-intern. Or sa Viluna, nagre-require sila ng birthday. Kapag nag-iba yung turo nila sa turo natin, huwag niyong sabihin, ay Dok, ganito kami sa previous school. Hindi, mag-adapt na lang kayo, ha? Sige, informant, patient, reliability, 90%. Angelica, bakit ganyan yung chief complaint? Bakit may verbatim yan ng patient? Yes po, verbatim niya sinabi, Sinabi seizure niya po. talaga, ba't ka Opo. seizure? Ganon? O paano niya sinabi? Tinanong po if kung ano yung dahilan ba't siya na-admit. Yun po yung verbatim na sabi niyang seizure po. Okay. Just to reinforce, no, ang chief complaint, tama to, ha? Tama to. Actually, maganda nga ginanon niya para na-emphasize na verbatim. Ang chief complaint, tandaan niya, verbatim, kapag Tagalog na sinabi ng pasyente, type nyo verbatim in English, translate nyo na lang, no? Kunwari gumagawa kayo ng mga subtitles. Okay, HPI, first paragraph.
Mark, anong gusto mong tawag sa'yo? Mark o Emil? Mark na lang po, Doc. Oh, Mark. Anong tama sa first paragraph ni Angelica? Hmm, I think po, tama naman po dun na nagsimula po siya dun sa yung chief complaint. Ay, hindi po pala. Ay. Opo, parang sa pinaka, Walang seizure sa first paragraph. Ano yung tama? hindi po, Magbigay ka lang ng magandang nagawa niya. na-describe naman po yung na presentation yung vomiting. Nabigay naman po niya yung description na kung ano po yung ginamit. Tas ano pa po yung associated na factor, just yung with malaise po. Okay. Sige. Mark, sino rito yung pinakamasipag na kakilala mo? Lahat po sila equally masipag, Doc. Kasi kung lahat equally masipag, ikaw ulit tatanungin ko. Ano? Sige lang, Doc. Sige lang. Ano pa kulang, Mark? Wait lang, this, Sa first sentence lang hanggang sa almost 3 times a day. Almost? Hindi pa sure. Ano? Ano kulang? wait lang po, Doc. Hmm. Hanggang 3 times a day lang Yes po. Hihimayin natin yan. Chief complaint nyo, seizure. Anong kailangan nyong itanong sa vomiting? It's related po sa seizure. Ano ba? Hindi. hindi. Ano po ba? Sa HPI. Anong description yung hanap nyo? Bless you. Ano po ba yun? Vomiting. So, duration, kung ano po yung Sige, ano na naman lang. po. Ano? Pwede naman volume. Okay, tama. Volume. Paano nyo i-quantify yung vomiting? Paano kung yung kinain lang niya, yung sinuka niya? Dok, ba't ba ang dami mong tanong? Suka lang yan. Importante yun. Importante to. Promise. Vomitus was yellowish to greenish, weeks mid saliva. Yellow-green na suka. Nick, ano kinain niya? Oh, ano? Ano ba, anong nickname mo? Corazon or Ann? Ann. Ay, Lawrence. Dok, kapag connected po ba sa seizure, di ba parang usually po, seizure, parang ang movement na po na dapat ni patient ay involuntary. Mm. So along with the nausea po, nabigay naman po niya yung characteristic. Parang for me lang po pag seizure, parang may kasama lagi na involuntary po na urination si patient. Ano? Urination? Opo. Hindi, sa vomiting muna tayo. May kulang pa eh. Oh, Reinhard. Siguro po, Dok, yung aggravating factors, kung ano yung reason kung bakit or ano yung ginagawa niya prior to pagsusuka po. Pwede. Ano pa? Yung nag-alleviate po ba, Dok? Kung ano yung... Pwede. Pwede. Kita nyo na, iisa-isa nyo na. Ano pa yung pwedeng idagdag? O ano pa? Wala maling sagot. Sa vomiting lang. Tapos meron kayong related sa ulo na sakit, neuro na sakit. Anong kailangan yung itanong sa vomiting? Kung siret. Okay, kaya niya yan. Last 10 seconds. Dok, kung may previous head trauma si patient. Pwede naman, pero hindi mo siya malalagay sa HPI. Baka pwede sa past medical history.
Okay, Siret. Usually, kung may seizure or other neurological na sakit, tatanungin nyo kung yung vomiting ba ay projectile, non-projectile. Paano kung increase yung intracranial pressure? Ano yung vomiting niya? Na-lecture na ba to? Di pa. Di pa. Okay. Usually, kung increase ang intracranial pressure ng isang pasyente, more often than not, projectile vomitus yan, no? Kapag hindi naman, kapag related lang sa nakain o yung nasusuka ka lang, non-projectile vomitus. After vomiting, kunwari 3 times a day, sabihin nyo per bout, gano'ng karami? Approximately 200 cc per bout, 150 cc per bout. Kalahating baso po, 100 cc per bout. Hindi ko po alam kung ilang baso pero yung nakain ko, previously ingested food. Okay? Vomitus was yellowish to greenish mixed with saliva. Pwede ba natin sabihin mucoid to? Bloody ba? O non-bloody? Okay? With malay. Hence, one unable to eat. So, meron si Angelica sa first paragraph, pertinent positives. So, ano ang kulang? Wala tayong pertinent? Dok, nagsusuka ako. Oh, masakit ba tiyan mo? Hindi. Walang abdominal pain. Wala tayong pertinent negatives. Dok, nagsusuka ako. Bakit naduduwal ka ba? Hindi, nasuka lang ako. Pwede pala yun. Walang nausea. Kunwari, Dok, nasusuka ako. Nilagnat ka ba? Hindi ako nilagnat, Dok. Oh, wala siyang lagnat. Walang pertinent negatives. Hindi sumakit yung tiyan, hindi nilagnat. Dok, nasusuka ako. Ano yung ininom mong gamot? Wala. No medications taken. Nagsuka ka na pala 9 days ago, 3 beses. Nagpa-check up ka ba? Hindi. No consultation done. Okay? So, tama naman. Maganda yung ginawa mo na chronological order. Ang kulang mo lang sa first sentence, kung meron ka pertinent positives, kompletuhin yun na. Lagay niya ng pertinent negatives, alleviating, aggravating factor, kung uminom ba ng gamot, kung nagpa-check up ba. Okay? Sa ngayon, sanayin nyo lang, okay na kayo sa, actually, magaganda grades nyo, promise. Mataas na bibigay ko sa inyo. Maganda to. Kaso kulang pa. Kompletuhin nyo parate. Try nyo sanayin yung sarili nyo. Ay, alam ko na, nandito yung pertinent positives. Sige, paano ko pa ito mapapaganda? Okay, history. Ito wala siya, pertinent negatives. Mas nasusuka siya tuwing kumakain. Okay. Alleviating factors. Hindi nagpa-check up, okay. No consultation done, no medications taken. Sige, Winnie, second paragraph, ano comment mo? Pwedeng maganda, sabihin mo kung ano yung tamang nagawa, o pwede nating i-improve. Doc, siguro yung kulang po is kung hindi po niya na dagdag if yung sa 8 day po ba, yung symptoms na na-experience niya nung 9 days prior to admission, yun pa rin po ba yung na-experience niya nung pang sunod na Okay. araw? Okay, very good, very good. So tandaan nyo, kung nagsabi kayo ng sintomas sa first paragraph or sa previous paragraph, tapos pag the next paragraph na kayo, kailangan nyo sabihin kung nag-continue yung symptoms. Kung parehas lang naman, walang pagbabago, aforementioned symptoms persisted. Pwede nyo lagay, now with, di ba? Tapos tsaka kayo magdadagdag. Okay, very good. Winnie, call a friend. Bless you. Doc, si Anna lang po. Ann. Okay. Comment, second paragraph.
Puwedeng sabihin niyo, "Doc, si Angelica nagawa 'to, maganda 'to, tama 'to." O kaya, "Doc, puwede tayong maglagay ng ganito." Okay, sige. Angelica, paano mo mapapaganda ang second paragraph mo? Siguro po dun sa first sentence, i-mention na yung symptoms na na-experience niya nung 9 days prior to consultation did not persist. So walang suka? 'Di na siya nagsuka nung ano? Okay, Hindi. sige. Ano pa? Lawrence, comment. Doc, okey naman po since meron din po yung, pain scale. Wala lang po yung yung ano din po, yung aggravation nung ano, nung headache po. However, yung ano din po, puwede po sigurong itanong kung saang part ng headache saang part ng head po. Okay, very good. Very good. Sabihin niyo kung saang part ng ulo. Ay, wait lang, may nakalimutan akong sabihin. Sa unang sentence niyo, ay unang paragraph niyo, yung 9 days prior to admission, huwag kayong magsho-shortcut, ha? Yung PTA niyo, prior to admission niyo, okey? Okay, balik tayo sa second paragraph. Tama, you say which part of the head na yung masakit, 'no? Tapos another comment, sige, sino pa? Kaya niyo 'yan. Lawrence, call a friend. Wait lang Doc, meron pa po. Yung sa Sige, ano po ba, sa Saridon kasi sinearch ko mm, po, yung caffeine po ba 5 mg or 50 po dapat? 50 mg po ata dapat. 50 mg. Okay. Ano pa? Sige, nandun ka na rin lang, eh. Nasa Saridon ka na rin lang. How will you make it more correct? Look at the first sentence and the second sentence. Alin po dun sa gamot po? Oo. Sa ano, eh, yung sa second sentence, papaano mo siya mas mapapatama? Tignan mo yung pagkakonekta niya sa first sentence. Call a friend. Sige, tignan niyo lang, basahin niyo. Hmm. Reinhard, kaya mo yan, kaya niyo yan. Si Ret na. Na-mention niyo na kanina sa general data yung pagkaka-technical. Tignan niyo lang yung technical construction nitong second paragraph niyo. Ano? May clue. Paano niyo mapapatama? Baka hindi po naka-indent. Sa indentation po ba? Hindi, bukod doon, bukod doon. Grammar. Run-on sentence yan. Tuldok, tapos capital S. Saridon tablet. Ayun yung generic name. What's supposed to be inside the parenthesis? The brand name or the generic name? Ah,
Ayun. Taken every 4 hours which afforded minimal relief. So based on our discussion on the first paragraph, meron na tayong pertinent positives. Ano pa kulang sa second paragraph? Doc, yung pertinent negatives, Doc. Okay, very good. Ano yung wala sa kanya na ngayon? Nabanggit natin ulit, meron na tayo, nagpo-focus tayo masyado sa pertinent positives eh. Kung ano yung meron sa pasyente. Very good. Yung gamot, hindi na-mention nung unang paragraph. Ngayon, naglagay na kayo ng gamot. Ano naman yung wala sa pasyente? Bukod sa aggravating, alleviating factors, parating yung tatandaan, you always put the pertinent negatives as well. Nag-self-medicate. Ano pa kulang? Usually, nasa last sentence yan, parati ng kada paragraph na HPI. What will you ask on the 8th day? Dok, sobrang sakit na ng ulo ko, 10 out of 10. O, ano tatanong ko? Tatanong, nung 8th day, ano tatanong niya? May gamot na eh. Ayun na yung clue. Kung meron po bang relief or gumagana po ba yung Hindi, ayun na yun. Nalagay niya naman na yan. You afforded minimal relief. What else? If nag-seek na po ba ng consultation? Okay, very good. Tama. Nakakatuwa kayo. Again, pertinent positives, aggravating, alleviating factors, pertinent negatives, gamot. Then, if may consult done. Okay? Sige, third paragraph. Angelica, comment. Yes, Margelica. Doc, question lang po. Mm. Doc, yung about sa consultation po ba, like, ano po ba yan? Lagi pong itatanong kung kailan, Mas maganda I kung mean, parating yung tatanong kasi sinabi na sa'yo ng pasyente, 8 days ago, 10 out of 10 na yung headache, sobrang sakit na. Tatanong yun, nagpa-check up po ba kayo nun? Para wala kayong ma-miss. Diba? okay. Sige. Doc, okay lang po ba kapag kunwari po, yan, pag sa severity po, kunwari 10 out of 10, doon nyo lang po tatanong. Pero pag di naman po parang severe, okay lang po hindi ilagay. Hindi, tanong nyo pa rin. Kasi paano nyo malalaman na hindi severe kung hindi kayo magtatanong na scale? Tanong nyo pa rin. So, kung hindi, Dok, hindi naman ganun kasakit. Okay, okay lang po. Gano'n ka nga po kasakit po, ma'am? 10, pinakamasakit. 1, hindi masakit. Paano kung sabi niya, Dok, hindi naman gano'n kasakit, tapos tinanong niyo yung pain scale. Magugulat kayo, may sasagot 7, 8. 'Di ba? Kasi iba-iba yung pain threshold ng kada pasyente. Parati niyang tatanungin, para makompleto yung history niyo. Okay, third paragraph. Comments. Para mataas tayo sa HPI. Comments sa third paragraph. Angelica. mali po ba na minention yung pending results? Hindi, comment ka muna. Tignan mo yung ano yung diniscuss natin sa first paragraph, sa second paragraph, tapos paano mo siya ma-apply sa third paragraph. Ano yung dapat meron ka? Yes, Lawrence. Dok, dun sa ano po kasi nakalagay until 5th day PTA. So kung yung mula po ba 9th at 8, 7 at 6 po ba, yung mga symptoms po ba na yun yung nag-push kay patient to sought for a consultation kasi nakalagay lang po until 5th day PTA. Ayun Wala ang maganda. Nilagay nyo until 5th day. Pero ano mas maganda? Sa interval ng 8th day at 5th day, ano nangyari in the interim? During the interim, anong ilalagay nyo? If may Nakakalito na-detect kasi yan eh, until 5th day. Mm. Oo. Margelica. Kaya mo yan. Kaya nyo yan.
Okay, Ah, parang mas maganda po sana Dok kung na-mention diyan if may nadagdag na symptoms or okay, same very good. symptoms or nag-aggravate Okay, na. again, nag-persist by symptoms? Ano na yung pertinent positives? Aggravating, alleviating factor pa rin during the interim. Tapos, pertinent negatives, lahat ng anong diniscuss natin sa first and second paragraph, you apply it to the third paragraph. Kasi kung ako, babasahin ko 'to, sa perspective ko lang 'to. Until 5th day prior to admission, sought consult at BMC. Hindi nga sentence eh. Patient sought consult at BMC where blood test and x-ray were done. With pending results, the patient opted as OPD. Ha? Una, technical. Tapos ako, kunwari ako yung attending physician nito, babasahin ko, nasa isip ko, "Oh, bakit siya nagpa-konsulta sa BMC? Ano nangyari kay patient? Ganun pa rin ba? Umiinom pa ba 'to ng gamot? Ba't nagpa-x-ray? Sino nag-order na x-ray nito?" Doc, yung physician daw po niya nun sa BMC. Sabi physician niya sa BMC. So ayun na nga yung tanong ko, bakit siya nagpa-check-up sa OPD? Kung ako lang nagbabasa, kung binasa ko yung history na 'to as is, ayun tatanungin ko sarili ko, bakit 'to nagpa-check-up sa BMC? May bago ba na sintomas? 'Di ba? Tapos, sige, baba. You can see there from 5th day, tapos nag-until ulit kayo. Ilagay niyo ano yung nangyari, what happened during the interim. As what we've discussed earlier, pertinent positives, pertinent negatives, ano yung nangyari. Okay? Until 1 day prior to admission. Kasi kung titignan ko yan, 5th day tapos 1 day. Pero ano nangyari sa 4, 3, 2, 1? Ang tagal lang duration. 'Di ba? Ano na nangyari sa blood test at x-ray nun? Maraming kulang. Pero marami naman din kayong nagawang tama. Lalo na yung chronological order. Sige, comment sa last sentence sa HPI. Angelica. Wala pong pertinent negatives. Ayun. Ayun, usually kasi ayun yung nagiging sakit natin. Ako guilty rin ako diyan dati. Masyado tayong naghahanap sa kung anong meron yung pasyente. We tend to forget ano yung wala. So to complete the history, pertinent positives, then pertinent negatives. Maganda dito, 3 episodes preceded by severe headache. Again, that's what we discussed earlier sa new location. 1 minute maganda. Nilagay niyo kung duration ng seizure. Lasted for a few seconds. Pero mas maganda rin sana kung lalagay niyo yung interval between between seizures, no? Persistent headache. So may headache ka na first sentence tapos may headache ka ulit. Sige nga, baba. They finally decided to bring her to the nearest primary hospital. Was referred to other was So yung tertiary hospital ba to? Pati yung BMC iisa? O iba yung tertiary hospital na yun? Ano yung tertiary hospital na to? Doc, sa Narzagaray po. Or Sagaray? Okay. Apo. Due to worsening symptoms, the patient was prompted to consult. Di ba, nasabi niyo na beforehand na nag-prompt na ng consult, tas transfer ulit. Bakit ba transfer siya from Norsagaray papuntang BMC? Doc, bali ang nangyari po, before po siya dalhin sa BMC, nagpunta pa po sila ng ACE. Pero kaya po siya hindi ACE. tinanggap sa Narzagaray kasi kulang daw po yung facilities doon.
Tapos kaya naman po hindi po siya pumayag na ma-admit sa ACE kasi po, kulang po yung budget ni patient. Bakit wala yung ACE dito? Ay. Madami nating hospital pala, no? Ano yung primary hospital na 'to? Okay, sige, okey lang kung nakalimutan niyo na. Basta tandaan niyo in writing your HPI, very good, nasasagot niyo naman kanina, pertinent positives, pertinent negatives, aggravating, alleviating factors, yung medications, yung dapat may generic name ha, generic name. Kung gusto niyo include yung brand name, sila yung nakagano'n, naka-parentheses. Frequency at kung may consultation done. And always remember sa HPI, you're painting a story. You're telling a story of what happened to the patient in in an effective manner. No? Kasi you're relaying the information to your fellow doctors kung ano yung nangyari sa pasyente. Do not leave a stone unturned. Lahat ng kaya niyong tanungin, tanungin niyo. Basta maging detail lang yung history niyo. Magandang nakita ko talaga sa gawa ng yung lahat. You wrote your HPI in a chronological manner. Maganda yun. Pero siyempre, nasabi niyo sa akin kung ano yung meron si patient. Let's practice. Tignan din natin yung mga pertinent negatives. At kung kailan siya talaga nagpapa-check up at kung umiinom ba siya ng gamot o hindi. Okay? Sige, past medical history. Comment sa childhood illnesses. Kung applyin niyo yung principle natin sa HPI, anong kulang sa childhood illnesses? Sinabi niyo, again sinasabi niyo sa akin kung ano yung meron si patient. Ano pa kailangan niyo sabihin sa akin? Ano pa kailangan niyong i-relay na information sa doctor, sa fellow colleague niyo in the future? Yung mga di po na-acquire ni patient na childhood Okay. illness. Taga-German measles na ba siya? Ano pang mga common childhood illnesses? Asthma, and so on and so forth. Adult illnesses, ay, sige nga, baba ka nga saglit, konti lang. Sige, okay na yan. Adult illnesses, September 2025 na diagnose ng type 2 DM. Okay, ano yung magandang nagawa niyo dito? Ano yung tamang nagawa niyo? Angelica, ano yung tamang nagawa niyo sa lahat ng adult illnesses niya? Nakuha po namin yung mga datas ni patient kaya po nagkaroon po kami ng record ng mga past adult illnesses niya tsaka kung kailan po siya na-diagnose. Okay, very good. Yung same principle lang sa HPI, let's apply it here. You write it in chronological order din. Nagawa niya naman. Very good. Diagnosed with type 2 diabetes mellitus and yes, Winnie. Doc, may tatanong lang ako kasi Ah. baka ma-minusan yung paper ko. Kasi hindi po talaga, hindi po diagnosed si patient with type 2 DM. Ano ba Wala po talaga? siyang maintenance. Wala siya maintenance. Yes. Ano yun sa baba? Medications. Meron siya metformin Ako Angelica. po yung nag-history taking. Wala pong nasabi sa Yung akin po si patient. sa na-picturean na datas, nakita ko din. Hindi nga, natanong nyo ba kung meron siyang iniinom para sa diabetes niya? O Ako, hindi? Doc, bali paulit-ulit ko po siyang tinatanong nun kasi nasabi niya po na tumataas yung sugar niya. Mm. Tapos tinanong ko po siya, so diabetic po ba kayo, mami? Meron po ba kayo iniinom na gamot for diabetes? Sabi niya wala. Tumataas lang yung sugar niya pero bumabalik din naman daw po sa dati. So bumabalik po siya sa normal. So hindi naman daw po siya pinagtitake ng doctor na maintenance. Tsaka hindi rin po siya diabetic. Angelica. Ann.
Sige, baba kayo sa meds. Sige, baba. Iniinom ba niya yan? Hindi. Ano? Angelica? Hindi po ata natanong kung nagko-comply po siya dun sa iniinom niya. Kasi na-understand ko lang kung diabetes as metformin lang. Kaso may sitagliptin ka rin eh. Ayun ba yung Nakita walang ko po kasi diabetes? sa prescription sa kanya. Okay. May Sige, sitagliptin. okay lang. Pero next time, no, be more accurate in asking kung ano talaga nangyari at kung kailan talaga siya uminom ng gamot. Okay? At kung umiinom pa ba siya hanggang ngayon ng gamot. Kasi marami akong pasyente, tinatanong ko, high blood ba? Hindi. Pero may maintenance, may losartan. Baka nagna-normalize ang blood sugar niya dahil kaya umiinom ng gamot, hindi kaya. Hindi ko alam, di ako nag-interview. Pero that's Doc, how you asan relay the information to me. Diba? Kaya sa next interview nyo, sabihin nyo, tanungin nyo kagad kung kung may sakit ba talaga siya o wala. Kung may maintenance ba siya o wala. Okay? Sige, taas nga ulit. Cranial CT scan, may thrombosis, experienced her first documented generalized tonic-clonic seizure. Na-diagnose ba siya dito noong January 2026? Meron po kaming na-picture na document po na Ano yung diagnosis niya? Kasi yun yung lalagay niyo doon. Parang sinabi niyong depression nagka-appendix. lang po yung nakalagay doon. Ano? Parang no evidence of acute territorial infarction at the time of examination but has few linear hyperdensities in the right Pero parietal. baba ka. Baba ka sa gamot mo. Dok, ang dami mo ng tanong. Tama na, Dok. Kaso meron ka levetiracetam. Sino nagreseta niyan? Winnie. Doc, yun po kasi sa ano na po yan naka-admit na po si patient niyan. So, dapat hindi na po siya kasali dito. Okay. So, hindi na dapat siya nasa past. Yes po. Okay, sige. No further questions, Your Honor. Baba. Rosuvastatin, bakit sa gabi? Nagpa-pharma na kayo, di ba? O, bakit sa gabi iniinom ang rosuvastatin o statins? Ano notorious side effect nito? Sino pharma teacher? Ano, kanyan. Bakit Dok, kailangan sa gabi? Oh, Dok, kaya po siya sa gabi kasi dun sa gabi po mataas yung hindi. synthesis ng ano. Hindi. Side effects. Pwede naman yan, pero ano yung mas tama? Base sa side effects. Notorious ang statins na nagkakos ng ano? Myalgia. Okay, sige, okay na yun. Family history, baba. Okay, father lang noon. Sige. Actually, promise, matataas grade nyo sa akin. Kaya wala ka masyado matanong. HPI lang talaga. Sige, baba. Personal social history, high school graduate, domestic helper, Saudi Arabia, 2 years and 2 months. Very good. Kasi nilagay niya ano yung usually diet niya. Tapos minsan nagja-junk food siya. She is Roman Catholic, married, sexually active with one partner. Ilan yung previous partner? Doc, isa lang po talaga yung naging partner po ni patient. Walang. Lagay niya rin. No previous partners. Kasi sexually active in one partner. Syempre, kung may partner naman talaga siya, loyal lang talaga. Paano yung past niya? So, yung first sexual intercourse at 20 years old, hindi yung partner niya before. Okay.
Kung kung medyo open-minded naman si patient, eto, tapos alam niyo puwedeng maging related sa STD ang sakit, kunwari neurosyphilis. Ano pang puwede niyong itanong sa sexual history? Sige, hindi sige, ayun na lang muna. If ano po ba Doc, if for example, since dito po oral contraceptives lang po, use of condoms po. Okay, very good. Use of condoms. Ano pa? Kung nag-change po ba ng partner? Okay, very good. Ano pa? Basta always be open-minded sa pagtatanong, pero ask with respect pa rin, with no judgment. Ano pa? Sa micro lang po namin natutunan, Doc. Bale may percentage po kapag anal sex po, Okay, kapag very oral good. sex. Kung ano, paano siya usually nakikipag-sex. At saka minsan tinatanong nyo kung inserter ba siya o receiver. No? Okay, very good. She denies smoking, alcohol, and drugs. For physical activity, she engages in daily household chores. Paano kung Zumba? Paano niyo susulat yung Zumba? Sagutin niyo na para malapit na si Marjelica. Paano kung Zumba? Indicate Doc kung ilang minutes Ilang minutes. Tapos syempre hindi niyo or lalagay Zumba. gano'n Lagyan sir. niyo aerobic exercise. No? Born in Recible, San Miguel. Sige, baba. No connection with their maternal side. Ang support system niya, asawa niya, kapatid niya, uncle, aunt, at pinsan. So hindi niya support system mga anak niya. Ah, ano? Doc, yung ibig sabihin po siguro nito kasi is yung sa financial po. Yan, Financial. yan po yung nagsusupport sa kanya. Sige. Si Winnie, sagot na sagot. Parang papel niya to. She currently lives with her husband and 3 children na hindi part ng support system. One-story bungalow that they own. Wow. Located near a farmland and river. Very good. Very good kasi nilagay mo, Angelica, kung saan malapit yung bahay niya. Kasi usually kung inuubo, tatanong niyo kung malapit sa factories, malapit ba sa highways, sleeping from 9 AM to 5 PM. Okay, very good. 8 hours of sleep. Sana all na may 2-hour afternoon nap. Environmental exposure, burning trash in their area. Ano kulang sa personal social history mo? Kaya mo yan, Angelica. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ano? Kaya mo yan. Ano kulang? Clue, description ng bahay. Pati ng facilities ng bahay. Kung meron po Enough. bang bintahan. Okay, very good. Kung well ventilated ba, kung may windows. Ano pa? Kung yung kubeta ba nila debuhos, deflush. Ano pa? Nagsusunog ng basura sa area niya. Bakit hindi ba nagko-kolekta? Hindi nagsasegregate ng basura? Tatanungin niyo yun. Okay? Sige, baba. Ano yung tubig na iniinom nila? Saan nanggagaling? Tatanungin niyo yun.
Eto, sige, ito na lang kulang mo. Regular menses, 3 days, 3 pads per day, dysmenorrhea. Second bullet, ano kulang? Duration po ng cycle. Duration, lasting 3 days na yun, no? Ay, interval pala Doc, sorry. Pwede, ano pa? Nitty-gritty na lang to. 3 pads per day, doon na lang. Ano kulang sa 3 pads per day? Kung soak Sige. po ba siya? Okay, very good. So, lightly soak, fully soak, moderately soak. Okay. Sige. Sige, taas mo nga ulit. Sorry, general data. Sige. Sige, baba ulit. ROS na tayo. Lagay mo sa... Sige, baba. Sige, baba nga. Baba na. Sige, baba mo na. Sige, baba mo na. Sige, baba. Muscle or joint pain. Anong muscle yon? Anong joint yon? Lagay niyo na lang next time, ha? Next time na. Endocrine, may polydip siya. Sabi niya dahil may diabetes siya na wala naman pala ngayon. Next time. Kasi wala siyang polyuria at polyphagia eh. Sige, okay na. Sige, impression na. Margelica. Susunod ka na, huwag kang mag-alala. Hindi Doc, kahit po magtagal. Ano? Doc, may question lang po. Yung sa ROS po kasi, di ba, may mga post-coital pain, bleeding. Hindi po ba siya pwede, Doc, i-akit kay sa OB kay may sexual history po niya? Or Pwede. dun po talaga siya Pwede. sa ROS? Pwede niyong ilagay kung ano talaga, kung significant enough base sa ma-elicit niya sa history niyo. Nakalagay naman sa RS, checklist lang naman siya. Pero kung related sa sakit mo or talagang significant na hindi natin pwedeng baliwalain, iangat niyo siya, tatanggalin niyo na sa ROS. Okay? Pwede naman. Sige. So, i-include lang po siya if significant po dun sa case po. Mm. Kasi malay mo naman, sige, tatapatin na ko kayo, ha? Paano kung sinabi niyang pain during sex tas vaginal dryness? Paano kung hindi lang aroused yung babae? 'Di ba? Paano kung mapilit lang si mister? 'Di ba? Tignan niyo kung significant talagang kahit anong pilit niya, wala talaga. Ayun na yung significant. Okay? O kaya sobrang sakit na talaga to the point na umaano na siya, nagka-curl na siya sa sakit. Talagang naga-guard na siya. Talagang nata-trauma na siya. Ayun yung significant. Alamin niyo kung dahil sa pagkukulang ba sa, alam niyo na. Alam niyo na yun. Sige. Primary impression mo. May wait lang baba. Sige, baba mo sa dyan. Isa lang tanong ko dyan. Ang primary impression mo, meron na siyang subarachnoid hemorrhage dahil nag-rupture ang cerebral aneurysm mo. Pero nung in-interview mo, pauwi na siya. Nang walang ginawang procedure tungkol dito. Ganun ba? Kasi aneurysm to eh. Pero maganda na ginawa mo. Tama kayo tama to. Primary Probable impression. pa lang naman po. Hindi ko pa sure. Hindi ba sure? Ang maganda sa ginawa niyo, nilista niyo lahat ng sakit na pwedeng meron siya. Kasi sa IM, walang pasyenteng isa lang yung sakit eh. Lagay niya stage hypertension control. Very good. Pati diabetes mellitus 2 control. Okay? Sige, baba mo na. Okay na yan. DDX. Sige, okay na yan. Okay naman ang grade mo sa akin eh. Okay, next. Margelica.